Nasubukan mo na bang tumingala sa kalangitan na puno ng mga bituin at nakaramdam ng kilabot sa iyong likod? Yan ang universe na pumupulong ng mga lihim nito at naku, may mga sorpresa naghihintay para sa iyo. Handa ka na ba? Dahil sasabak tayo sa isang pag-i-explore ng cosmos na talagang magpapaikot ng ulo mo ng mas mabilis pa sa isang pulsar. Narinig mo naman siguro yung tungkol sa Big Bang, di ba? Yung malaking pagsabog na nag-umpisa ng ating universe, mga 13.8 billion years ago. Isipin mo na lang na lahat ng bagay sa universe ay nakasiksik sa isang espasyong mas maliit pa sa karayom. Tapos, boom, biglang sumabog at kumalat. Ganun lang kadali, pero itong mas nakakagulat. May mga scientists kasi na nagsasabi na hindi lang ito isang beses nangyari. Sabi nila, itong universal birth ay posibleng nangyayari palagi. At nagbibigay ito ng buhay sa hindi mabilang na ibang mga universes. Para itong walang katapusang house party sa cosmos, kung saan may mga bagong universe sa biglang sumusulpot na para mga bisitang late dumating. Simulan natin sa ideya ng inflationary multiverse. Isipin mo na nagpapalobo ka, pero imbis na tumigil ka kapag puno na ng hangin, tuloy-tuloy pa rin ang paglaki nito. Tapos, imagine mo na may mga maliliit na bula na nabubuo sa surface ng lobo mo na patuloy na lumalaki. Bawat isa sa mga bulang ito ay may sariling mga universe na lumalaki at lumalawak na mag-isa. Yan ang basic idea sa likod ng inflationary multiverse theory. Sa unang bahagi ng segundo pagkatapos ng Big Bang, ang ating universe ay dumaan sa isang growth spurt na tinatawag nating inflation. Lumawak ito ng mas mabilis. Coincidentally, napakabilis. May mga matatalino na nagsasabi na itong inflation ay hindi talaga tumigil. Nangyayari pa rin ito sa ilang bahagi ng space-time at patuloy na nagbibigay ng buhay sa mga bagong bubble universes. At ito pang exciting. Bawat isa sa mga bubble universes na ito ay maaaring may sariling set of rules. Sa isang universe, ang gravity ay maaaring mas clingy pa sa X mo. Sa isa naman, ang liwanag ay maaaring mas mabagal pa sa isang sloth na tamad-tamad. Parang itong bawat universe ay isang laro na may sariling unique set of rules. Itong konsepto na ito ay tumutulong mag-explain ng isang bagay na matagal nang nagpapakamot ng ulo sa mga scientists. Bakit mukhang napaka-perpekto ng setup ng ating universe para sa buhay? Kung may infinite na universe na may iba't ibang rules, may sense na at least isa sa kanila, yung sa atin, ang tatama sa cosmic jackpot at magkakaroon ng tamang kondisyon para mabuhay ang mga nilalang. Parang pagpapaik ka ng walang katapusang dice. Sa kalaunan, makukuha mo rin yung perfect 6. Ngayon, pumunta naman tayo sa mas kakaibang ideya. Narinig mo na ba yung tungkol sa string theory? Ito yung wild idea na lahat daw ng bagay sa universe ay gawa sa maliliit na vibrating strings ng energy. Pero para gumana ang math, kailangan ng string theory ng extra dimensions bukod sa 3 spatial dimensions at isang time dimension na alam natin. May ilang bersyon na nagsasabi na maaaring may 11 dimensions pa nga. Alam pong iniisip mo, extra dimensions? Well, sige na nga, niloloko mo lang ako. Pero pakinggan mo muna ako. Hindi na nakikita o direktang i-interact ang mga extra dimensions na ito. Pero maaaring tirhan sila ng iba't ibang mga universe. Isipin mo na lang na ang ating universe ay isang malaking slice of bread sa isang cosmic loaf. Maaring may ibang slices, yan yung mga ibang universes na katabi lang natin. Pero nasa dimensions na hindi natin nakikita. Parang ikaw ay isang character sa 2D na video game na hindi mo alam na may buong 3D world pala sa labas ng flat screen mo. Kumbaga para ka naglalaro ng Mario ng 2D, di ba? Nakikita mo lang yung flat screen pero yung Mario yung 3D nga, sa kabila nun ay nakikita mo na. Ang mga universe nito ay maaaring paminsan-minsan nagbabanggaan na nagdudulot naman ng mga alon sa space-time na maaari nating madetect. Parang cosmic bumper cars yan. Pero imbis na makarinig ka ng sigawan tapos ng bungguan, maaari nakikita natin ng subtle patterns sa cosmic microwave background radiation, yung afterglow ng Big Bang na kumakalat sa buong kalawakan. But wait, there's more. Puntahan naman natin ang mundo ng quantum mechanics, ang science ng napakaliit na mga bagay. Sa quantum world, talagang kakaiba ang mga pangyayari. Ang mga particle ay maaaring nasa maraming lugar ng sabay-sabay. At ang simpleng pag-observe lang sa isang bagay ay maaaring magbago ng behavior nito. Para itong cosmic na laro ng taguan, kung saan ang reality ay nagdedesisyon kung ano siya kapag tinignan mo na.
Noong 1950s, may physicist na si Hugh Everett na nag-isip ng wild interpretation ng quantum mechanics na tinawag niyang many worlds theory. Sabi niya, sa tuwing may nangyayaring quantum event na palagi naman nangyayari kahit saan, ang universe daw ay nahahati sa maraming bersyon, isa para sa bawat possible result. Isipin mo na nag-flip ka ng barya. Sa normal na karanasan natin, ito ay laging nahuhulog sa either heads or tails. Pero ayon sa many worlds interpretation, ang universe ay naghahati sa dalawa. Sa isang universe, ang barya ay nahuhulog sa heads, sa isa naman sa tails. At ito ay nangyayari palagi sa bawat quantum event. Kung tama ang theory na ito, hindi mabilang na bersyon mo dyan sa labas na nabubuhay sa medyo sobra o kakaibang buhay base sa iba't ibang quantum outcomes. Sa isang universe naman, maaaring ikaw ay isang rockstar. Sa isa naman, maaaring ikaw ang presidente. Sa isa naman, maaaring ikaw ay sentient asagi. Well, siguro hindi na yung huli. Pero siguro na-gets mo yung idea, di ba? Ang mga possibilities ay literal na endless. Ngayon, kung nahihilo ka na sa lahat ng universe splitting na ito, umawa ka sa mga cellphone niyo o sa mga TV niyo kasi hindi pa tayo tapos. May mga scientists na nagpo-propose ng model na tinatawag namang cyclic universe. Isipin mo na ang ating universe ay lumalawak hanggang sa certain point. Tapos, magsisimulang mag-contract ulit pabalik sa super dense na state nito. Tapos, boom! May isa namang Big Bang na mangyayari na magsisimula ulit ng cycle. Sa model na ito, ang ating universe ay isa lang heartbeat sa isang walang hanggang cosmic rhythm. Bawat cycle ay maaaring may iba't ibang physical laws na nagdudulot ng napakaibang uri ng mga universe sa paglibas ng panahon. Para itong mga seasons sa Earth, pero sa napakalaking scale. Tulad ng may spring, may summer, fall at winter tayo sa umuulit na cycle. Ang universe ay maaaring may sariling grand cycles ng rebirth, expansion, contraction at birth. Ngayon, maaaring iniisip mo ang cool nito lahat, pero ano bang ibig sabihin nito para sa akin? Well, ang mga ideyang ito ay may malalim na implication. Una sa lahat, kung totoo nga ang multiverse, magpapabago ito ng pag-iisip natin tungkol sa ating lugar sa cosmos. Hindi lang tayo maliit kumpara sa universe. Maliit tayo kumpara sa walang hanggang bilang ng mga universes. Nakakababa ng ego yan pero nakaka-inspire din. Parang na-realize mo na isa ka lang putil sa buhangin sa isang beach na walang katapusan. Ang mga teoryang ito ay nagbibigay din ng mga interesting philosophical questions. Kung may walang hanggang version mo na nabubuhay sa iba't ibang buhay, anong ibig sabihin ito sa konsepto ng free will? Kung lahat ng posibleng resulta ng bawat desisyon mo ay nag-i-exist sa isang universe, mahalaga pa ba kung anong choice ang gagawin mo? Sapat na to para magpa-somersault sa utak mo. Pero ito ang catch. Kahit gaano ka-mind-blowing ang mga ideyang ito, napakahirap nitong patunayan. By definition, ang ibang mga universe ay nasa labas ng ating observable universe. Hindi natin sila makita o direktang nai-interact. Kaya, paano natin mapapatunayan kung totoo nga sila? Para itong pagpapatunay ng existence ng mga multo. Nakakatakot, nakaka-intrigue, pero nakaka-frustrate kasi ang hirap nilang hulihin. Ang mga scientists ang katrabaho sa mga matatalinong indirect na paraan para makahanap ng ebidensya ng ibang mga universes. Halimbawa na naman, kung ang ating universe ay minsan nang nabangga sa ibang universe, maaari itong mag-iwan ng detectable na sugat o pasa sa cosmic microwave background radiation. Para itong cosmic forensics, naghahanap ng mga clue na naiwan ng mga universal na banggaan. Ngayon, para mas maging interesting pa, hindi lahat ng scientists ay naniniwala sa Big Bang Theory. May ilang researchers na nag-i-explore ng alternative na mga idea tungkol sa kung papaanong nagsimula ang universe. Isang intriguing na alternative ay ang tinatawag na tired light hypothesis. Ang ideyang ito ay nagmumungkahi na ang redshift na nakikita natin sa liwanag mula sa malalayong galaxy na karaniwang ini-interpret bilang ebidensya na lumalawak ang universe ay maaring dulot ng pagkawala ng enerhiya ng liwanag habang ito'y naglalakbay sa kalawakan sa napakalayong distansya. At kung totoo nga ito, ibig sabihin hindi necessarily lumalawak ang ating universe at maaring hindi ito nagsimula sa isang Big Bang. Kasi itong controversial topic pero pinapakita nito kung paanong palaging nagtatanong at nagtitest ng mga teorya ang science. Para itong cosmic detective story kung saan palagi tayong naghahanap ng mga bagong clue at nire-evaluate ang ating mga assumptions. Alam mo ba kung ano talagang exciting sa lahat ng ito? Well, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang malalaking tanong na ito tungkol sa nature ng universe ay aktibong ini-explore.
Araw-araw ang mga scientists sa buong mundo ay nagtatrabaho para malutas ang mga cosmic mystery na ito. At sino nga bang nakakaalam kung anong madidiscover natin sa mga susunod na taon? Baka makahanap tayo ng ebidensya na conclusively magpapatunay o magpapaulag bisa sa existence ng ibang mga universe. Baka makapag-isip tayo ng mga bagong teorya na magpapamukha sa multiverse na kasing simple lang ng ideya na flat ang Earth. Ang punto dito ay ang kwento ng ating universe o mga universes ay malayo pa sa pagtatapos. Bawat bagong discovery ay nagbubukas ng mga bagong tanong, bagong mga possibilities na pwedeng i-explore. Patay mga detectives sa pinakamalaking mystery story na naisulat kung saan ang buong cosmos ang ating crime scene na punong-puno ng mga clue. Kaya sa susunod na nasa labas ka sa isang maaliwalas na gabi, take a moment para tumingin sa mga bituin. Ang mga kumikislap na ilaw na yan ay maaring pinakamalit na glimpse lang ng talagang nasa labas doon. Ang ating universe, kahit gaano kalawak, may maaring isa lang bula sa isang walang hanggang cosmic foam, isang slice sa isang multidimensional tinapay o isang cycle sa isang walang hanggang cosmic dance. Malaki, kakaiba at kahanga-hanga ang cosmos na tinitirhan natin. Habang mas marami tayong natututunan tungkol dito, mas nagiging amazing ito. Kaya patuloy kang tumingin sa itaas. Patuloy na magtanong at patuloy na mag-wonder tungkol sa mga malalaking mystery ng existence. Kasi sino nga bang nakakaalam, baka ang susunod na malaking breakthrough sa ating pag-unawa sa universe ay maaring manggaling sa isang taong katulad mo lamang na nakatingin sa mga bituin at nanghas na mag-imagine ng imposible. At tandaan mo, sa malawak na tapestry ng cosmos na ito, tayong lahat ay mga thread na wini-weave ang ating sariling unique patterns. Kahit may isang universe lang o marami, ang iyong existence ay isang mahimalang one-of-a-kind event na yan. Kaya sulitin mo yan. Mag-explore ka, mag-wonder ka, at huwag kang tumigil sa pagtatanong ng what if. Kasi sa malawak at posibleng walang hanggang cosmos na ito, ang tanging limit ay ang iyong imagination. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.